rocking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday, ng Tuesday. So happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At ito na nga, 2 araw na lang bago mag 2026. So syempre namnamin na muna natin kung ano yung mga pwede pang mangyari ngayong taong 2025 sa nalalabing 2 araw. And then of course, i-enjoy natin siya at namnamin natin ng bonggang-bongga. Kasi syempre, kung maganda naman ang mga nangyari sa'yo sa taon na to, natural, dapat bigyan mo siya ng prize, di ba? So mamasyal ka, manood ka ng sine, kumain ka sa labas, ganon. And then, namnamin mo ang taong nalalabi para sa 2025. Ako, sa totoo lang, ayan, general cleaning na kami. So, ayun. So, at pinalitan ko na rin yung mga sapin sa kama. So, nakita ninyo wala tong sapin kasi kailangan na siya labhan. Ganon. And then, of course, yung mga lumang damit, pinagtatanggal ko na. Yung mga hindi ko ginagamit na gamit, pinagtatapon ko na. Pero syempre, may mga bagay talaga ako na hindi ko talaga ma-let go pa ng bonggang-bongga. Kasi iniisip ko, sayang naman, baka kailanganin pa. Kasi may mga gamit ako dito sa bahay na alam mo yun, na parang hindi naman siya nagagamit. Tapos parang nakakapanghinayang itapon kasi maayos pa naman. So parang plano ko ibigay na lang sa iba. Ganon. And then, ayan na nga, pag-usapan natin syempre, 2 araw na lang ang nalalabi para sa 2025. Pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang mga pwede pang mangyari dito sa mundo ng pageantry. So, bago ang lahat, syempre, shout out muna ako sa mga lahat ng nanonood dito sa Sam TV. Thank you so much guys sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Yon. So, chumika na tayo. So, eto na nga, sabing ganon, dapat pa bang sumali ang mga transgenders sa mga pambabaeng beauty pageant? Kasi 'di ba na-experience nga natin na eto nga meron ng Miss International Queen, kung saan ito ay mga transgender ang mga nagko-compete dito. Syempre hindi allowed yung girl, puro transgender lang. Pero para sa akin kasi, ang Miss International Queen, isa tong malaking pageant para sa mga trans na kinikilala. At kung papapansin ninyo, tumataas na yung engagement niya sa lahat ng country, di ba? So, pinapanood na siya, inaabangan na siya, kumbaga nakikilala na siya unti-unti talaga. And then, happy ako kasi may ganitong platform para sa mga transgender kung saan kinikilala natin silang Reyna. Imagine ninyo, syempre gusto nating manalo dyan. Imagine ninyo, talaga yun laban talaga ng Pilipinas. Inaabangan ng mga Pilipino, di ba? At hindi lang yun, either Thailand. Kumbaga sa Asia talaga, tinututukan na siya ng bonggang-bongga at binibigyan tayo ng magandang production na maalam Miss Universe. So kung sino yung makakasali dito, experience nila yon. At take note take note, nagkakaroon sila ng mga national pageant sa iba't ibang bansa. So hindi lang siya basta-basta. So syempre hangad ko na mas lumaki pa at mas makilala pa ang pageant na to para sa mga transgender. Oho. At ito nga lang, may mga ilang queens na galing dito, take note queens, na sumali sa pambabaing pageant. At ang nakakaloka na El Tukuyo sila ng bonggang-bongga. Unahin na natin dito si Miss Vietnam na dating Miss International Queen na talaga namang pride to ng Vietnam na inilaban nila sa Miss Universe. So, yung nilaban nila sa Miss Universe, ayun na, El Tukuyo, si ate mo. Ang nakakaloka, kahit man lang sa semifinals, hindi siya nakapasok bilang queen. 'Di ba? So, dapat ikaw naka-enter ka na sa semifinals. Dapat narating mo na yun eh. So, hindi siya pinalad at hindi naging kumbaga parang useless yung pagsali niya sa Miss Universe bilang Miss International Queen. So, para sa akin, parang ang dating sa akin, parang mo namang pinababa yung level ng Miss International Queen. Pero syempre, nalulungkot ako sa kabilang banda kasi nga, syempre, di ba,
nahihinayang ako kasi magaling naman si ate girl, tapos may laban naman sana, kaso hindi eh. Hindi siya pinalad doon, di ba? So, alam ko na for the experience, alam ko din na lumalaban sila dito for the pride, di ba? So, kaso hindi. Hindi yon magandang technique. O kumbaga parang hindi magandang strategy. At kahit ang Netherlands, ang lumaban sa Miss Cosmo ay galing din sa Miss International Queen na naligwak din ng bonggang-bongga, di ba? So, para sa akin, parang bakit ba kasi naiisipan nyo pang sumali dyan sa mga pageant na pambabae? Eh, meron naman na kayong corona. Okay sa akin siguro na madagdag dyan or sumali or mag-join. I think kung semifinals ka doon sa, alimbawa, eto, si Lars, bibigyan ko kayo ng example, si Lars, sasali siya sa Miss Universe o sasali siya sa Miss Cosmo o sasali siya sa MGI All-Stars, maiintindihan ko kasi top 6 siya doon eh. Kumbaga parang kung suswetehin siya dito, aba, naiangat niya yung Miss International Queen. Ang ibig sabihin nun, uy, galing yan sa Miss International Queen, di ba? Pero kung nalaglag ka doon, oh my gosh, nakakaloka. Di ba? So, I mean, kung nalaglag ka man dito, okay lang. Oho, hindi ka maluloka. Hindi ka tulad ng reyna ka, tapos sasali ka sa ganitong pageant, tapos malalaglag ka. Ibig sabihin, hindi ka ganun kagaling, di ba? So, hindi din kasi tayo sigurado sa mga sasalihan natin. Kaya kung reyna ka na, parang feeling ko much better na manahimik ka. At gamitin mo yung platform na ibinigay sa'yo. Yun lang yung akin ha. Hindi ako against sa mga trans. Pero ang akin, sana wag na sila magsisalihan kung reyna na sila. Kasi sayang. Sayang yung title, 'di ba? Sayang yung platform na kung ipinagkatiwala sa yung ganito. So ako para sa akin siguro ang Miss International Queen dapat din magkaroon na ng rules and regulation para sa mga transgender na nananalo sa kanila para maprotektahan yung value, yung ano tawag dito, yung ano ba to, yung legacy ng pageant nila. Kasi tingnan mo, nabaliwala eh. So, natalo sila doon. Ay, talo na niyan sa Miss Universe. Ay, talo na niyan sa Miss Cosmo. Pero reyna dito, di ba? So, yon. So, yung ibinigay na opportunity sa kanila, sana yun yung tumulong sila palaguin, pagandahin, at i-promote ang Miss International Queen. Ayun lang yung akin. Kung reyna ka na, huwag ka nang sumali. Pero kung mga runners-up ka, katulad ni Lars, aba, join ka kung gusto mo pa. Ayan, katulad ni Patricia Lorenzo. So, pwede pa. Kasi hindi naman siya nag-title doon. Pero kung title ka na, aba, gayahin nyo si Kevin Bayot na alam mo yon na inano niya, na inilalaban niya na no, reyna ako dito and I don't need another pageant. So, dapat ganun yung mindset, di ba? So, ayun lang yung akin. Hindi ako against sa mga transgender kung gusto nilang sumali sa mga pambabaeng beauty pageant. Pero kung title ka na, sana naman, bawasan mo na yung paghahangad na sumali ka pa sa ganito para lang ma-prove mo or ano sa sarili mo. Kasi I think hindi nagsasucess. So, dalawang beauty queens from Netherlands at saka from Vietnam ang naligwak parehas sa beauty pageant ng pambabae na titled sila doon sa Miss sa Miss International Queen. And then ngayon meron na namang galing sa Miss International Queen from Philippines naman nasasali naman sa MGI All-Star. So I hope na sana mag-success siya dito. Sana makapasok man lang sa semifinals dahil kung hindi, oh my gosh, nakakaloka na, di ba? So, yan. So, I hope na sana naiintindihan ng lahat. And then, kayo ang tatanungin ko, tingin ba ninyo, dapat pa bang magsisalihan ang mga transgender sa isa pang beauty pageant, lalo na kung title ka, di ba? So, galing ka sa Miss International Queen at naging title ka doon, dapat ka pa bang sumali? 'Di ba? Sa pambabaeng beauty pageant. So, ano
isang opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, i-comment below mo yan para at least naman, may share mo naman kung ano naman ang thought mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yan! Siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you.